Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Walang nega sa show na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tinataya ng World Bank na lalago ng 5.8% ang ekonomiya ng bansa sa taong 2024. Ito ang naging forecast ng World Bank matapos ang patuloy na pagbagal ng inflation rate sa Pilipinas nitong makalipas na Nobyembre. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Nicole Lopez. Tinatayang lalago sa 5.8% ang ekonomiya ng Pilipinas sa 2024. Ito ang forecast ng multilateral lender na World Bank sa ekonomiya ng bansa dahil sa patuloy na pagbagal sa inflation rate. Noong Nobyembre, iniulat ng Philippine Statistics Authority na naitala ang inflation rate sa 4.1%, mas mabagal pa sa 4.9% na datos noong Oktubre. Sa 5.8% na economic growth forecast ng World Bank, mas mabilis pa ito sa 5.6% na growth projection nila sa Pilipinas ngayong taon. Paliwanag ni World Bank Senior Economist Ralph Van Doorn, magandang balita ang pagbagal ng inflation rate at nakikita nila na malapit na nitong maabot ang 2 to 4% na target ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa gobyerno. Nakikita rin nilang ang economic growth ng Pilipinas ay pangungunahan ng household consumption maging ng remittances. Pero sabi ni Van Doorn, nananatiling banta sa ekonomiya ng bansa ang posibleng pagtaas muli ng presyo ng pagkain maging ang mga produktong petrolyo dahil sa geopolitical factors, El Nino at iba pang sama ng panahon sa 2024. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakapagpamahagi na ng aabot sa 30 milyong pisong ayuda ang National Housing Authority para sa mga pamilya sa Palawan na naapektuhan ng Super Typhoon Odette noong 2021. Ang mga detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Aabot sa 30 million pesos na ayuda ang ipinamahagi ng National Housing Authority o NHA para sa mahigit 3,000 pamilya sa Palawan na naapektuhan ng Super Typhoon Odette noong 2021. Mismong si NHA General Manager Joe Bentay ang namahagi ng financial assistance mula sa Emergency Housing Assistance Program o EHAP. Ito raw ay bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-abot ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Itinaon naman ang seremonya noong December 4 at 5, ilang araw bago sumapit ang ikalawang anibersaryo ng pananalasa ng Bagyong Odette sa Pilipinas noong December 16, 2021. Bukod sa pamamahagi ng 30 million pesos na ayuda, nakiisa rin si GM Tay sa Lab for All Service Caravan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Provincial Capital Convention Center sa Puerto Princesa City. On the spot na natanggap sa trabaho ang mahigit 800 aplikante sa ginanap na job fair ng DOLE. Ito raw ay parte ng kanilang selebrasyon sa kanilang 98th founding anniversary
Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report ni Millie Borja. May kabuang 806 na mga aplikante ang on the spot na natanggap sa trabaho sa ginanap na panimulang 3-day job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE bilang selebrasyon sa kanilang 90th founding anniversary. May kabuang bilang na 6,138 aspirants o mga aplikante ang dumalo sa nasabing job fair simula December 1, 2 at 4 pa lamang. Ito ay binubuo ng mga mula sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Caraga Region. Samantala, 440 applicant naman ang isinangguni sa Technical Education Skills Development Authority for Skills Training o TESDA, habang 290 sa Bureau of Workers with Special Concerns for Livelihood Assistance at 167 naman sa Department of Trade and Industry para sa Entrepreneurship Development. Higit 2,000 aplikante naman ang tumanggap sa mga serbisyong inaalok ng National Bureau of Investigation, Social Security System, Philippine Insurance Corporation, Philippine Statistics Authority at Pag-ibig Fund. Magpapatuloy ang nationwide job fairs hanggang December 14 para sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa bansa maging overseas. Maaaring bisitahin ang iba pang job fair site ng DOLE ngayong araw, December 7 sa Barangay Poblacion Hall at Barangay Santa Ana sa Pateros, Pangasinan Provincial Capital sa Lingayen at sa SM City, Iloilo. December 8 naman, araw ng Biyernes sa SM Seaside, Cebu City at Notre Dame of Marble University naman sa December 14. Hindi na papayagang mag-leave sa susunod na linggo ang mga pulis. Ito raw ay bilang paghahanda sa pinalakas na police visibility sa holiday season. Ang naturang no-leave policy sa mga miyembro ng kapulisan ay inaasahang magtatagal hanggang sa Enero sa susunod na taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Pagsapit ng Disyembre 15 sa susunod na linggo, ay hindi na papayagan pa ng Philippine National Police ang kanilang mga personnel na mag-avail ng leave of absence. Ito ay dahil sa magtataas na rin ang PNP ng full alert status dahil sa nalalapit na araw ng Pasko. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, magtatagal ang implementasyon ng no-leave policy hanggang sa pagpasok na ng Enero ng susunod na taon. Sabi ni Fajardo, asahan na ng publiko ang mas maraming bilang ng mga pulis na makikita, partikular na sa matataong mga lugar kasunod ng direktiba ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na pagpapaigting ng police visibility. Kahapon ay pinangunahan ni General Acorda ang pagsasagawa ng inspeksyon sa mga matataong lugar sa QC, gaya ng mall, LRT at simbahan para matiyak ang kahandaan at nakalatag na seguridad, lalo na ngayong papalapit na ang simbang gabi. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maglulunsad ng Special Fast Lane ang Land Transportation Office o LTO para sa mga delinquent motor vehicles o yung mga expired na ang rehistro na sasakyan. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report na ito. Ipinag-utos ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa mga LTO offices na maglagay ng special lane para sa mga delinquent motor vehicles o yung mga expired na ang rehistro ng sasakyan ng 1 taon o higit pa. Ayon kay Mendoza, ipakakalat ang panukala sa pamamagitan ng isang memorandum na parte ng Oplan Balik Rehistro B-Road Ready na may layong irehistro ang mahigit 24.7 million pang unregistered vehicle sa buong bansa. Binubuo rin daw halos ng mga motor ang hindi rehistradong sasakyan na may 65% sa kabuuang bilang ng sasakyan sa Pilipinas. Ipatutupad naman ng ahensya ang no registration, no travel policy na manghuhuli sa mga sasakyang may expired na rehistro at mumultahan ng 10,000 piso. Samantala, magsasagawa din ng LTO ng programang One-Stop Shop, Service Caravan, and Outreach Program sa ilang bahagi ng bansa upang ilapit sa publiko ang kanilang serbisyo. Naglunsad ang Women Legislators Foundation Incorporated o AWLFI ng taunang garage sale for a cause para sumuporta sa konstruksyon ng building units para sa itatayong National Center for Mental Health. Narito ang report ni Angelica Cosme.
Inilunsad ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated ang kanilang taunang year-end garage sale for a cause na tinawag nilang Pamaskong Handog na ginanap sa North Wing Lobby ng Batasang Pambansa Complex. Ayon kay AWLFI Chairperson and Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez, ang kikitain sa fundraising ay gagamitin para suportahan ang konstruksyon ng Women and Children Protection Unit building sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong City. Sinabi ng kongresista na malaking tulong ito para sa pagpapalakas ng local entrepreneurs at micro, small and medium enterprises o MSMEs. Nagpasalamat din si Romualdez sa mga kapwa nito mambabata sa ambag na pre-loved items at mga tumulong para dalhin ang novelty items at local goods mula sa kanilang distrito. Inihayag naman ni AWLFI President at Bulacan Representative Linabel Ruth Villarica na dekalidad at iba't ibang items ang alok sa isinagawang programa na may mahalagang patutunguhan bukod sa personal na kasiyahan o pakinabang. Ginawaran ng 4 na major tourism awards ang Pilipinas sa ginanap na World Travel Awards 2023 sa Dubai. Ito raw ay ang bunga ng dedikasyon at sipag ng Departamento ng Turismo sa ating bansa. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nakasungkit ang Pilipinas ng 4 na major awards sa World Travel Awards 2023 na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates noong December 1. Ayon sa Department of Tourism, ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ang Pilipinas ng Global Tourism Resilience Award sa pagpapakita ng global leadership, pioneering vision at innovation to overcome critical challenges and adversity. Ito rin ang unang pagkakataon na ang bansa ay pinarangalan bilang world's leading city destination para sa capital o kabisera nito, ang Maynila. Muli ring nanatili ang Pilipinas bilang world's leading dive destination at world's leading beach destination. Ang 4 na parangal ay tinanggap ni Tourism Undersecretary Shalimar Hofer-Tamano at Assistant Secretary Maria Rica Bueno sa seremonya na ginanap sa Dubai. Ang mga parangal daw na ito ang patunay at bunga ng pagtsatsaga ng kagawaran sa pagpapaunlad ng turismo sa Pilipinas. Nagbigay ng regalong sapatos si San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga daycare students ng lalawigan. Ito raw ay bilang selebrasyon nito sa kaniyang kaarawan. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Millie Borja. Higit 1,000 sapatos ang ipinamahagi ni San Juan City Mayor Francis Zamora para sa lagpas 1,000 mag-aaral sa daycare centers sa kanilang lungsod. Ito ay bilang bahagi ng kanyang selebrasyon at pagpapasalamat na rin sa ika-46 na kaarawan. Katuwang ni Mayor Zamora sa gift-giving activity na ito ang kumpanyang World Balance at EasySoft. Samantala, pinangunahan din ni Zamora noong Sabado ang bloodletting program at libreng flu vaccine para sa mga senior citizen at persons with comorbidities. The better news naman tayo sa usapang showbiz dahil kinilala bilang Global Top Artist of the Year ang singer-songwriter na si Taylor Swift ng music streaming platform na Spotify. Habang ang bandang Ben & Ben naman ang nangunahan sa listahan ng most streamed OPM artist ngayong taon. Mga detalye sa mundo ng showbiz panoorin sa report ng ating Showbiz Angel. Bagong achievement na naman ang nakamitang pop superstar na si Taylor Swift. Ito'y matapos kilalanin si Tay-Tay bilang Global Pop Artist of the Year ng music streaming platform na Spotify. Nanguna ang American singer-songwriter sa listahan matapos pumalo sa mahigit 26.1 billion global streams ang kanyang mga kanta mula nang magsimula ang taon. Pumangalawa naman sa top 10 artists globally na inilabas ng Spotify newsroom si Bad Bunny, na sinundan ni The Weeknd, Drake at panglimang Mexican singer na si Peso Pluma. Maliban sa pagiging global top artist ngayong 2023, pasok din sa top 10 ang dalawang album si Taylor Swift. Number 2 ang Midnights at nasa 7th spot naman ang Lover. Habang ang kanyang smash hits na Cruel Summer at Antihero, nasungkit ang 6th and 10th place sa list ng top 10 songs globally. Idinaan naman ni Taylor sa kanyang social media account ang pasalamat sa lahat ng mga nakinig sa kanyang musika ngayong taon. Para sa singer, isang best birthday/holiday gift na ang nakamit na pagkilala. Nagdiwang naman ang Swifties sa panibagong achievement na ito ni Taylor Swift. Samantala, kung si Taylor ang nanguna globally, ang folk pop band Ben & Ben naman ang itinanghal ng most streamed OPM artist sa bansa. Ang 9-piece act punong-puno ng pasalamat sa lahat ng nagdala sa kanila sa number 1 spot. Mensahe nito sa kanilang fans na kung tawagin liwanag, na-realize ng kanilang banda na kahit papaano ay naging constant
constant part na sila ng buhay ng bawat isang tagapakinig sa pamamagitan ng kanilang mga awiting nag-uugnay sa kanila. Sa huli nangako ang Ben and Ben na patuloy lang sila sa paggawa ng musika. Samantala po mga lawas sa listahan ng most streamed OPM artist si Zach Tabudlo na sinundan ni na Adi at Moira De La Torre habang panglima naman si Arthur Neri. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagtanggap ng Pilipinas ng 4 na Major Tourism Awards sa ginanap na World Travel Awards sa Dubai. Nagpapatunay lamang kasi ito ng yaman ng ating bansa pagdating sa ekonomiya at refleksyon rin ng mga taong nagsusumikap na mapanatili ang ganda ng bansa at husay na rin ng mga Pilipino sa larangan ng turismo. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mayang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.